Kasi wala na eh. Iboboto mo ba yung ganitong klaseng mga tao, mga kaibigan, o sino man na maa-identified sa kanila, nakasama nila? Paano mo iboboto yan? Ano nagawa nito? Ginulo nito ang Pilipinas eh. Isinubo pa tayo sa gulo eh. Sila itong nananakot na, ano gusto nyo, girahin tayo ng China? Ba tayo gigirahin ng China? Nakikipaggera ba tayo? Ang ibig sabihin ba, katumbas ba na ibig sabihin na kapag ka ikaw ay nag-assert ng iyong karapatan sa iyong mga teritoryo, yan ba'y katumbas na nakikipaggera ka? Katumbas ba ng pakikipaggera yung ginawa ng Vietnam? Yung ginagawa ng ibang bansa, katulad ng Indonesia, na ayaw pumayag, mga kaibigan? O, gera ba hinahanap nun? Kung matatandaan nga ninyo meron tayong episode sa programa natin, sa mga nakaraang programa natin. Hindi pa nagtatagal ito Kasi nga, nagsasalita si Justice Carpio. Nung una, ang pinananakot gigirahin tayo, wala naman tayong laban dyan. But sino may sabi sa yung may laban tayo? Ano paliwanag ni Justice Carpio? Ang sabi niya, hindi naman tayo pwedeng lumahok sa gere. Labag yan sa international community na tayo ay lumahok sa gera. Unang-una, hindi pa yun Meron tayong sariling konstitusyon. Di ba, binanggit ko yan na hindi tayo labag sa konstitusyon na ang Pilipinas lumahok sa gera. Bakit? Nasa ano yun sa saligang batas natin yun sa Declaration of Principles and State Policies, sa Article 2, Section 2. Ano sinasabi, mga kaibigan? The Philippines renounces war as an instrument of national policy. Mga kaibigan, adopts the generally accepted principles of international law. Alinsunod pa, mga kaibigan, sa prinsipyo rin ng international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, na tayo ay susunod doon po sa policy of peace, kapayapaan, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Mga kaibigan, wala tayong kakayahan talaga. Pero, para saan yung sinusumpaan ninyo na ipagtatanggol ninyo ang Pilipinas? Ginawa ba yun ng ating administrasyon ngayon? Hindi Mga kaibigan tinatakot pa tayo. Gera daw. Hindi ka pwede lumahok sa gera. Ngayon, tayo unang nagsabi niyan. Ngayon, pinaliliwanag na ni Justice Antonio Carpio. Yun ding sinabi natin. Sabi ko nga, hindi naman natin kailangang maging abogado para maintindihan natin ang sinasabi ng saligang batas. Dahil maliwanag naman yan Hindi naman ito nangangailangan ng debate, itong sinasabing ito ng konstitusyon The Philippines renounces war as an instrument of national policy. Yan policy yan ng bansa natin na kahit sino maupo sa ilalim ng 1987 Constitution
Oh, mga kaibigan, di ba? Halos lahat naman ng sinabi natin, yun din yung sinasabi at paliwanag ng mga legal luminary katulad ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kundi ba namang gago ito si Roque at saka itong si Panelo. Mga kaibigan, naghahamon ng debate kay Carpio para takban ang kahihiyan ng kanilang amo. Naintindihan natin yun sapagkat yan lang naman ang trabaho nyo eh. Madali yung trabaho nyo yan eh. Yung trabaho nyo, maraming nakakagawa niyan. Baka mas magaling pa sa inyo yung mga sip-sip buto na iba eh, na hindi kilala. Tsaka mga bobo na, pag sisip-sip lang ang pag-uusapan, madali lang na trabaho yan. Di ba? Oh. Mga kaibigan. Pero, anong kabuluhan nun? Ano mapipiga natin doon? Bias yung opinion ninyo eh. Di ba? Ang magiging debate niyan, gagawin ka lang luko-luko niyan. Bakit? Pumapatol ka sa ganyan eh. Kamukha ni Roque. Sino papatol sa inyo? Ang trabaho nyo lang magsip-sip. Kikita na kayo. Yayaman na kayo. Hindi naman pagsisip-sip ang pinag-uusapan dito eh. Seryosong usapan ito eh. Di ba? Na nangangailangang sagutin ni Presidente Digong nyo dahil siya ang nakaupong Pangulo ngayon. Hindi niya masagot eh. Hindi niya madidepensahan yung kanyang pagtatraidor sa bansa at sa mamamayan. Yan eh, mabigat na kasalanan yan. Ito'y tahasan pa kung magtaksil sa bayan eh. Mga kaibigan eh. Tinatakot pa ang mga Pilipino pabor sa interes ng inchik. Isipin ninyo yan. Ngayon, eto, tingnan ninyo. Merong isang kolumnista. Kolumnista daw ito ng isang broadsheet. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Pero dito sa kanyang column, hindi ko alam kung kailan lumabas ito, ito'y pinadala lang sa atin eh. Ang sabi niya, siya raw eh gumugol ng I spent the better part of the night thinking about Duterte's back out from the debate. Itong kolumnistang ito, ano ito? Hindi ko kilala. Hindi man kilalang gaano ito eh. Bilang kolumnista, ewan ko kung sa ibang larangan, kung sino siya. Basta, dito sa kanyang column na ipinadala sa atin ng isang kakilala, sinasabi ho niya dito na iniiwasan niyang siya'y nangako doon sa mga kaibigan niya nakasama dito sa administrasyon ni Digong nyo. May mga kaibigan siya dyan, ibig sabihin na mga matataas na opisyal. Nangako yata siya na hindi niya babanatan si Presidente Digong nyo alang-alang sa kanila at siya ay tutulong. Gagawin niya magagawa niyang pagtulong para magtagumpay itong administrasyon. Hindi ba ganun din ang malimit nating sinasabi sa inyo? Nung una, pinupuna natin ng gobyerno o itong administrasyon na dati ikinampanya pa natin, kaya natin pinupuna, hindi dahil sa ayaw natin sa kanila, mga kaibigan. Nung una ito. Pero kumbinsido na tayo, wala na eh. Alam nga naman maging gago pa tayo hanggang ngayon. Di ba? Nasabi nga natin, ang pagpuna natin para makita nila ang kanilang pagkakamali
sapagkat ang layunin natin ay magtagumpay yung gobyerno. Ganon din ang sinasabi niya. Lalo siya, aminado siyang kaalyado niya yung mga marami dyan, no? Kaibigan niya. Ha? Ang sabi niya ngayon, no? Talagang pinag-isipan niya raw. Ha? Kung yung tungkol sa pag-atras ni Duterte sa debate. It was political suicide to do so. I felt embarrassed for him. Napahiya daw siya, mga kaibigan. But then again, challenging Carpio, si J. Carpio pa sabi niya, hindi naman naging acting si Carpio pero hindi siya naging regular Chief Justice. No. To a debate was a no-win situation in the first place. Una, hindi nga naman siya mananalo kay Carpio. Bakit? Ito yung dumipensa sa atin, kaya nga tayo napaboran Nanalo nga tayo sa kaso Nakakuha tayo ng favorable decision. Mga kaibigan, tingnan ninyo dito nagmumula sa programa natin, advance ang mga pangyayari. Katulad nito, nung simula nating sabihin dito sa programa natin, gabi-gabi na si Justice Carpio ay isa sa mga dapat na mamuno sa bansang ito. Hindi lamang sa national position, any national position. Sabi ko pa nga, kahit sa presidente, kahit sa pagka-presidente, yung kategorya ni ni Justice Carpio na lang, ang walang pwedeng walang pwedeng ilaban mga kaibigan Lahat ng qualification nasa kanya di ba? Pwede siyang maging senador, pwede siyang maging vice president, pwede rin siyang maging presidente. Lahat nasa kanya. Kaya lang sa atin kasi, mas importante ngayon na magkaisa tayong mga mamamayan para sa panalo ng mga mabubuting tao na pwede nating pagkatiwalaan bilang mga leader sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Hindi natin kalaban yan. Gusto ko rin si Vice President Leni Robredo. Dahil siya lang sa mga nakaupo ngayon, ang most qualified na maging presidente, mga kaibigan. Sa mga hindi nakaupo, si Justice Carpio. Kasi si Vice President Leni Robredo matinong tao. Alam naman na natin yun. Alam na ng lahat ng Pilipino yun. Kung ano man yung sinasabi nila labang kay BP Robredo, yun ay paninira lang. Pero hindi nyo masisiraan. Dahil wala kayong basihan Walang issue Yung sa inyo personal Hindi issue yun. Mga kaibigan. Ito ngayon, yung sinasabi nitong kolumnistang ito. Kung nagpapakamatay itong si Duterte, self-inflicted yung kanyang suicide. Mga kaibigan, suicide, ibig sabihin nun. Diba? Siya gumawa ng kanyang ikakasama. Yung paghahamon niya. Hindi siya mananalo. Ang sabi nito, I felt betrayed. Ang pakiramdam niya raw pinagkanulo siya. Dahil up until the middle of the pandemic, I promised myself, ipinangako niya raw kasi hanggang sa kalagitnaan ng pandemya, ipinangako niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan na nagtatrabaho sa administrasyon na ibibigay niya ang kanyang suporta para magtagumpay. After all, we are all playing for one team, Team Philippines, sabi niya.
But after witnessing how he mismanaged the pandemic, and how he is stubbornly working for China's interest, at least, lamang ako rito sa kolumnistang ito. Bakit? Maaga ako natauhan eh. Ako buwan pa lang eh. Alam ko na eh. Nakita ko na itong mga sinasabi nila, ano na to? Johnny come lately. Huli na. Kasi mahina silang makadetect. At saka, meron siyang isinasaalang-alang eh. Yun ang masama. Kaya dito, kung banatan man natin, kaapelyido pa natin, mga kaibigan, wala tayong isinasaalang-alang pagdating sa interes ng bansa at ng mamamayan. Hindi mo pwedeng i-compromise, mga kaibigan. Ito maigsi na lang pero mahaba kasi ito. Ang sabi niya, ito raw si Duterte nagpapanggap na patriot. Pero hindi naman. Nagpapanggap na strongman, hindi naman. Nagpapanggap na makamahirap, hindi naman. Nagpapanggap na reformista, hindi naman. Nagpapanggap na laban sa krimen, hindi naman. Nagpapanggap na marunong, hindi naman. Nagpapanggap na laban sa mga oligarch, hindi naman. Siya'y nagpapanggap din na crusader of the masses, hindi naman. Puro hindi naman eh. Yun ang sinabi niya. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na